Agyaman kayo iti Apo, ta isukat na imbag, agpaot nga agnanayon ti ayat na. Sa wenyo na iti balikas iti panagrukbabo iti Apo, na kay amin na sinubot na, inispal na kayo iti ima na iti kabusaryo. Inala na kayo kadagiti pagganata na pagilian, inumong na kayo manipod iti amyanan, ken abagatan, manipod iti laod, ken daya. Nagsakit inaduma gapo iti basbasol da, nagsagabad agapo iti kinadakas da, karurod da tayo nyaman amakan amakita da, katitirwangan ni patay imasidag da. Imawag da iti Apo, idi marigatan da, ket inispal na ida iti narikot akasasaad da. Pinaimbag na ida babayan iti panagbilin na, kat inispal na ida iti pakadadaalan da. Rumbeng garod nga agyaman da iti Apo, gapo iti di agbalbaliw nga ayat na, gapo kadagiti nakaskas daaw nga impaay na kadakwada. Rumbeng agyaman da ket agpurda iti daton da, masapul nga kantada kay iti naragsakakanta, amang ipakamu kay iti aramid na. Naga ni Jesus ang wadan, isulat ipagbiagan, tahisot ng isalakan, kadatay di kadaksan, naganan natanong, dito'y tubong kamangko, naganan natanong, ni
Jesus na yawan, isut man nakabalik. Imulo ka na itanem, kaput ayat nalan, nagalan na tanong. Dito'y lukong kamangko, nagalan na tanong. Ni Jesus aman lupot, napateg na gana Jesus, pag nagwan na to'y puso. Nakatay mada, nuna tayak lunan na, nagalan na tanong. Dito'y lukong kamangko, nagalan na tanong. Ni Jesus aman lupot. Nagkararag tayo. Wapo, amami anay langitan, ikan kantami, tin kang pagdayaw ken ka. Sikaw apo, anaindaklan ken napnuan ayat ken parabor. Itanok mi, tinasantuan anagan mo. Iyeg me, ti panagyaman, iti sakaan mo Diyos. Gyaman kami, ti biyag, ken salun at itunggal maysa. Pati dagiti, pinalaing mo saksakit mi, ken tagumpay nga naawat mi, ti naduma-duma nga kapadasan mi. Ket bayatin kang panagtultuloy, makiada ka kada kami, o Diyos. Ken pakawanan na kami, tinagkurkurangan mi, ken nanyaman nga masbasol mi ken ka, ken ti kakabsat mi. Salamat, o Apo. Ket ita dawatan mi nga bendisyonan na kami kadi, uray pay dagiti, adu nga kakabsat mi nga agdengdengeg online, lalo ni pastor nga inbaon mo kada kami. Ted mo kada kami ti presensya ti Espiritu Santo, ken tulungan na kami nga isagana ti puso mi nga umawat ti nasantuan nga sasaum Apo. Nga iso ti mangted kag tultuloy nga namnama, pegsa ken inspirasyon mi tinaldaw altaw nga biag mi. Dagitoy, o Diyos ti kararag ken pagyaman mi, tinagan ni Apo mi Jesucristo nga mangisalakan. Amen. Good morning! This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Itong araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magalak at magdiwang. Mga kapatid, nasa pangalawang linggo na po tayo ng buwan ng Marso, ang buwan ng mga kababaihan. Women's Month. Next Sunday will be the International Women's Sunday. Ito rin ang buwan na kung saan minumungkahin na i-celebrate din sana ang Clergy Spouses Association Sunday. Depende po kung saang linggo natin i-celebrate yan sa buwan ng Marso. CSA Sunday. Marami po tayong mga CSA dito. Si Pastor Sunny, CSA din yan kasi ang asawa niya pastor. Si Ruth, si Grace,
At si Teacher Abby, si SA din niya, asawa ng pastor. So, i-celebrate natin yung ministries ng mga asawa din ng mga pastor. Kung paano sila nagiging katuwang sa ministeryo ng mga manggagawa. So, Women's Month, and also we celebrate Women's Sunday and CSA Sunday. Pag-usapan namin kung kailan. Pero hinihingi ng mga clergy spouses na sana one Sunday within this month of March ay mai-celebrate iyon. Pangalawa po, patuloy po nating suportahan ang ministries ng ating iglesia. Now, malapit na po ang diriwang natin o paggunita natin sa mga huling araw ni Jesus dito sa lupa or the Holy Week. 25, 26, 27, Holy Monday, Tuesday and Wednesday, ang atin pong ministerial team and staff ay magkakaroon ng annual retreat. And this time, hopefully, makasama namin ang aming pamilya sa San Fabian, Pangasinan. Gagawin ang annual retreat ng ministerial team and staff and the ministerial team's family. Isama niyo po ito sa ating panalangin. Ganon din po, Huwebes Santo, that's 28, ang atin pong paggunita sa huling hapunan ay alas 6 ng gabi. Huwebes Santo, that's 28, the commemoration of the Last Supper will be 6 p.m. Biyernes Santo, araw ng Biyernes yun, di ba? Kasi maalala ko lang, may nagtanong, anong araw ang Ash Wednesday? Biyernes Santo, ang atin pong Siete Palabras or service on the 7 last words will be 9 in the morning, alas 9 po ng umaga. Because actually, Jesus started to carry His cross alas 9 po ng umaga yun. So 9 a.m. nung sinimulan ni Jesus na buhatin ang kanyang krus. And so we'll have the service on the 7 last words, Good Friday, alas 9 po ng umaga. And at 12 noon, nagdilim ang mundo. And then at 3 p.m., si Jesus ay namatay. Yun po yung nangyari nung unang Biyernes Santo. Hopefully, matapos tayo before 12 noon sa service on the 7 last words. Para sa ibang mga schedule ng ating mga ministries, mga kapatid, antabayanan po natin ang ibang mga announcements sa ating Facebook at YouTube page. Happy birthday! Uy, may bumati na to. Sino-sino kaya yung mga nagdiriwang ng kanilang birthday sa linggong ito? March 10 to March 16. We have Denivar Velasco, yung ating finance chair, Remedios Santos, Marcos Gaviola, Reynaldo Asuncion, si Kuya Ray, Jocelyn Repuela, Norgeline Lemmy,
Teresita Tabili, Jorgelin Cristobal, Lourdes Sukiat, Ethan Joy Tangcogo, James Rosales Narvasa Chinger, Andrea Cacheca Beltran, Alfredo Gole, Cherry Sagon, Pia Eunice Andrea Lara, Cristina Maribojo, Elsie Po. Meron pa po bang ibang nagdiriwang ng kalang birthdays sa linggong ito na narito ngayon? Sa choir? Oo nga, si Kuya Jun. Nung Huwebes. Di natin natawag last week eh. Dahil wala siya. Kuya Jun at Kuya Ray, pwede po ba kayong pumunta dito sa harap? Di ka namin ipanalangin, Kuya, dahil nasa biyahe ka pa noon. Noong linggo. Ayan. How about yung mga nagdiriwang ng kalang wedding anniversary? Meron po ba? Sige, kung wala na, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Agyaman kami kan ka o Diyos. Diyos ang nagapuan, nagtaod ng tibiyag. Diyos, apuun ti ragsak. Diyos, ang makaamu iti masakbayan. At tuyo apo da ito yung anak mo. Ni Kuya Ray ka ni Kuya Jun. Sudaan nangangay kan mangangay ti aldaw ti panakayanak da. Kaligiti tawtawan ang napalabas. Sikatin ang kadwa kadakwada. Sikaw apo ti nangaywan kadakwada. Sikaw o Diyos tinang tarabay kadakwada. Dawatan mi nga rod ita. Sikat agtultuloy ang mga iwan kan mang benisyon kadakwada. Kayo o Diyos na siyang pinanggalingan ng buhay at kalakasan, kayo na siyang kasama nila sa mga nagdaang taon hanggang ngayon. Dalangin namin, patuloy mo silang bantayan, ingatan, patuloy mo silang pagpalain. Tinatalaga namin sila sa inyo, Jesus. At sa mga darating pang mga araw at taon sa kanilang buhay, dalangin namin. Ang mga ito'y araw, buwan at taon na punong-puno ng pagpapala. Araw, buwan at taon na malaya sa anumang kapahamakan at sakit. Mabunga at kapakipakinabang sa iyo, sa kanila, at sa lahat ng tao. Muli, Panginoon, salamat po sa bagong taon, bagong kalakasan at bagong buhay na pinagkaloob mo kay Kuya Ray, kay Kuya June, at sa lahat ng mga nagdiriwang ng kalang makarawan, narito man sila o wala, sa pananabahan ngayon, o mga nasa online. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless
birthday and God bless po. Ngayon naman mga kapatid, ating tinatawagan ang lahat ng mga bata ngayon dito sa harap Ay, meron pa pala. para sa kanilang alay na papuri. Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? Yes, I have found this love, and I believe in this. Show me your way. I believe in the one called Savior. I believe in spirits and God. I believe that he'll live forever. I believe that the King will come. So I have found this love. I believe in this song. Show me your way. 'Cause Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that he'll live forever. I believe that the King will come. Since I have found this love, and I believe in this song. Show me your way. 'Cause Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that.
Okay, luhod mo na kayo. Jesus, you're my best friend. Okay, let us pray. Tunay nga, Jesus, na kayo ang aming best friend. Ang aming kaibigan na hindi nangiiwan. Ang aming kaibigan na laging maasahan. Salamat po sapagkat sa anumang oras siya namin kasama. At ngayon, Panginoon, dalangin namin, i-bless mo ang mga batang ito. Sa kanilang kamusmusan, gamitin mo sila upang sa ganun ay lalo pang may pahayag ang iyong kadakilaan sa aming mga nakakatanda at may gulang. Dalangin ko rin, Panginoon, ingatan sila, bantayan sila, patuloy mo silang palaguin, patuloy mo silang palakihin na may takot sa iyo at sa kanilang mga magulang at nakakatanda. Ipagkaloob mo sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. I-bless mo kanilang mga magulang at pamilya na kung saan sila napapabilang. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Amen. Pwede na bumalik sa iyong mga upuan, mga bata. Tiyo mo na basahin na adaw itinasantuan na surat ni Apostol Pablo para kadagiti Efeso, Kabanata 2, unang talata hanggang 10. Tibiyag kalpasan tina espirituan nga ipapatay. At dahil ti tiyempo, ibilang kayo anatay ti espiritu, gapoti sinukiryo ti Diyos ket nagbasol kayo. Sinurot yu idi ti dakes sa panagbiag daytoy alubong. Pinaiturayan kayo iti na espirituan a panakabalin ti tangatang. Ti espiritu amang ituray iti ita kadagiti tattao asaan agtuldog iti Dios. Hinagpaysuna kaslatay amin kadakwada idi. Nagbiag tayo kas mayanurot kadagiti na indagaan at tarigagay tayo. Inaramid tayo, ti anyaman akayat ti bagi, kanakan tayo. Gapo iti daytoy, na itudeng tayo met nga agsagaba iti panusa ti Diyos, akas kadagiti amin at tao. Ngem dakkel ti panangaasi ti Diyos, ket ayayaten na tayo launay. Isu nga uray na tayo iti espiritu, gapo iti kinasukir tayo, pinagbiag na tayo, anairaman ken Kristo. Insalakan na kayo ti Diyos, gapo iti parabor na, iti panakikalay ken Kristo Jesus, pinagungar na tay iti na espiritu na biyag, tapno makipagturay tayo ken kuana sa dilangit. Inaramid na datay ito'y tapno iti amin na tiyempo, iti masakbayan, iparang natin na salumina ken saan matukod akin naman nangaasin na iti panagayat na kadatayo babaen ken Kristo Jesus. Taga po iti parabor ti Diyos na isalakan tayo babaen iti pamati saan nga insalakan ti biyagyo gapo iti naramidyo. Insagot kadat kayo ti Diyos, ti panakaisalakan nyo, tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Datayo tinaramid ti Diyos, ket iti panakikaysa tayo ken Kristo Jesus. Pinarswa na tayo, nga garamid iti naimbag, bayat ti panagbiag tayo, ngayon tuding na idi. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos.
Agtakder tayo iti panakibasa ti Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo nating Panginoon ayon kay San Juan. Kung paano itinaas ni Moses sa desert yung ahas na ginawa sa bronze, ganun din dapat itataas ang Son of Man para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat maniniwala sa Kanya. Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ng mundo, kundi para iligtas ito. Hindi hahatulan yung mga nananalig sa anak, pero hinatulan na yung mga hindi nananalig kasi hindi sila nanalig sa kaisa-isang Son of God. Ganito ang hatol. Dumating sa mundo ang ilaw, pero mas mahal ang mga tao ang dilim kaysa sa liwanag kasi masama ang mga ginagawa nila. Yung mga gumagawa ng masama, galit sila sa ilaw at hindi sila lumalapit dito kasi ayaw nilang pakita ang mga masasamang gawa nila. Pero yung mga gumagawa ng tama, lumalapit sa ilaw para makita sa liwanag na ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Jesucristo. For God so loved the world, He gave His only Son, who came to die that we might ever live. And on the cruel cross our full redemption won, that we might know the peace He longs to give. Though He was rich, He came alone and poor for us. Though He was Lord, He served as if a slave. Though He was God or human shape, He bore for us. To earth He came in love, His own to seek and save. Kapuwiti ayat ni Diyos ito'y lubong, hinted na bugtong na anak na. Tapo amin na mamatikan kwa na, agnanayon biyak tagikwan na. Lupa'y nabak ng nagmalinan na panglaw. Lupa'y ako nagbali na dipan. Luman pa'y Diyos nagbalin may sa tao. Imay tapnui sa lakat na tayo. Amin. Sagana tayo ti puso tayo, ti mensahe ti kanta nga kantahan dagiti Nax UMC Choir.
Everyone needs compassion, love that's never failing.
Thank you, choir. Kantata na ba? Mga kapatid, isama po natin palagi ang ating choir sa ating panalangin kasi naghahanda po sila para sa Easter cantata. Sa Easter Sunday o Resurrection Sunday, joint service po tayo doon kasi we'll have our Easter cantata. We'll worship God through music. Talagang napakagandang papurihan ng Panginoon sa pagdiriwang ng kanyang muling pagkabuhay. Talagang ipagkakalob natin sa kanya ang pinakamataas na papuri sa pamamagitan ng mga awit. And mind you, you can actually join there sa kongregasyon yung sa ibang mga kanta nila. Maganda yun. Habang pinapangunahan tayo ng choir sa pagkanta pwede natin silang sabayan din. Good morning! Ay, wala na yung mga fans ko. Kumunti sila. Una-una po, bago ko po simulan ng ating mensahe sa umagang ito, nais ko pong ipabatid muli ang pasasalamat ng aming pamilya. Una, sa pagtanggap nyo sa amin, lalo na kay Mama nung nandito siya. Pangalawa, sa inyong mga tulong, panalangin at pakikiramay nung siya ay pumanaw na. Inihatid po namin siya sa kanyang huling hantungan nung Miyerkules. Di ko'y nakakala na darating si Bishop Akdal upang siya manguna sa paglilibing. Pati yung pastor ng Narvacan, di niya inasahan na darating ang obispo. Sinorpresa po kaming lahat. Talaga nagpapasalamat po ako sa Panginoon. The cure, ang kagalingan. Nais ko pong dagdagan yung ating leksyon sa umagang ito. Nais kong basahin sa inyo yung background ng ating gospel reading. Mula sa Book of Numbers, chapter 21. Numbers 21, 4-9. Ang ahas na gawa sa bronze. Umalis ng Mount Hor ang mga Israelites. Dumaan sila sa daan papuntang Red Sea para maiwasan nila ang teritoryo ng mga taga-Edom. Pero habang nasa daan sila, hindi na nakatiis ang mga tao at nagreklamo sila laban sa Diyos at kay Moses. Bakit mo kami inalis sa Egypt para mamatay dito sa desert? Wala man lang pagkain at tubig dito. Sawang-sawa na kami sa mga walang kwentang pagkain na ito. Nagpadala ng mga makamandag na ahas si Lord. Marami sa mga taong natuklaw at namatay. Lumapit ang mga tao kay Moses at sinabi, nagkasala kami kasi nagsalta kami laban kay Lord at sa iyo. Ipag-pray mo kay Lord na alisin niya ang mga ahas na ito. Kaya't nag-pray si Moses para sa mga tao. Inutusan ni Lord si Moses na gumawa ng ahas na bronze at isabit yun sa isang poste para kung sino man ang matuklaw ng ahas ay pwedeng tumingin doon para gumaling. Kaya gumawa nga si Moses ng ahas na bronze at sinabit sa isang poste. Lahat ng matutuklaw ng ahas ay titingin doon para gumaling. Pagpalain tayo sa pagbasa sa banal na kasulatan.
the cure, ang kagalingan, or ang gamot. Mga kapatid, sa linggong ito, ating tingnan yung isang napaka-basic na konsepto sa bagong tipan, actually pati sa lumang tipan, patungkol kay Yahweh at kay Jesus. The Old Testament tells us that Jesus is our Jehovah Rapha. Ano yung ibig sabihin ng Jehovah Rapha? God is our healer. Kaya kung may kakilala kayong ang pangalan ay Raphael, Rapha means heal or healer. El means God. So ang ibig sabihin ng pangalang Raphael ay God is the healer. So ang ganda pala ng pangalang Raphael, ano? O Rafaela. God heals or God is my healer. Jehovah Rapha. Our Old Testament reading tells us of the people of Israel, pinapatukuyan ng ating lumang tipan, pagbasa sa lumang tipan, yung mga tao ng Israel na kalalaya lamang mula sa pagkalipin sa Ehipto. Nasaksihan nila yung kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanila mula sa ilang daang taong pagkaalipin sa bayan ng Ehipto. For so many years, they cried for help. Sa maraming taon sila'y nanalangin, sila'y umiyak at humingi ng tulong sa Diyos. Hindi na nila kaya yung pagpapahirap sa kanila at pangalipin sa kanila ng mga Egyptians. And finally, God listened to their cries. Sa wakas, pinakinggan ni Yahweh ang kanilang mga pag-iyak, kanilang mga panaghoy, ang kanilang mga panalangin. Ipinadala ni Yahweh si Moses. And before na sila'y nakaalis sa Ehipto, nagpakita ang Diyos ng mga kababalaghan. God performed miracles. God performed extraordinary events or things. Upang mapatunayan lamang na siya talaga ang Diyos na makapangyarihan. Hanggang finally, nakumbinsi nga ang King of Egypt, ang Pharaoh, na palayain sila. Eh nung nakalaya sila, nakalabas na sila ng Egypt, biglang nagbagong isip ng Pharaoh, ng hari ng Egypt. Pinahabol sila sa kanyang mga sundalo. Nung nakita ng mga Israelita, yung mga karwahe at mga sundalo na humahabol sa kanila, nagpanik sila. Nag-alala sila. But God again showed that He is a God of miracles when He parted the Red Sea. Nung hinati niya ang Red Sea at doon sa gitna ng dagat, dumaan ang mga Israelita. Sino ba ang maaring maghati sa dagat? Who can divide the sea and make it into a dry land? Only God can do it. With a dry land at the center and walls, pader na tubig na kapag titingnan mo may mga alon-alon pa sa taas, tapos sa pader na yan parang nasa aquarium ka, na yung pader na yun, makikita mo yung mga isda, mga pating, mga balyena na lumalangoy.
sa magkabilang gilid. Pero sa gitna, isang highway. Only God can do that. Upang maligtas ang mga Israelita mula sa mga humahabol na Egyptians, God performed a miracle. At nung nakaligtas na sila mula sa paghabol ng mga Egyptians, kasi nung lahat na ng mga Israelita ay nakarating na sa pampang, at yung mga Egyptians naman ay nandun na sa highway na nasa gitna ng dagat, abay biglang bumalik yung tubig. At marami sa mga Egyptians ang nalunod. And so, the psalmist, yung gumawa ng salmo, sabi niya, give thanks to the Lord for He is good, for His love endures forever. And then sinalaysay niya yung kasaysayan ng Israel hanggang sa, give thanks to the Lord for He is good. He drowned the soldiers of Pharaoh. His love endures forever. Nilunod niya yung mga sundalo ng Faraon. Tapos, walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Anong ibig sabihin nun? Magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat siya'y napakabuti. Tinalo niya lahat ng ating kaaway sapagkat ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang hanggan. He saved us from our enemy, for His love endures forever. So nakita nila yung kapangyarihan at pagmamahal ni Yahweh sa kanila. Nung nandun na sila sa desert at naubos na yung kanilang baon, naubos na yung kanilang supply na pagkain, naubos na yung kanilang supply na tubig, tapos nasa disyerto sila, naku, eto na. Nagsimula na magreklamo itong mga Israelita. Sabi nila, dinala mo ba kami dito, Moses, upang dito kami mamatay sa gutom at sa uhaw? Did you bring us here in order to die from starvation and from thirst? Nanalangin si Moses at ipinakita muli ng Diyos ang kanyang dakilang pagmamahal sa Israel sa pamamagitan ng pagpapaulan ng manna, the bread from heaven. Grabe, no? Mula sa disyerto ay nagkaroon ng masarap na tinapay. At sabi ng mga ibang eksperto yung manna ay parang malambot na tinapay. At masarap na tinapay na kapag kinain mo to, unti-unting nagme-melt sa iyong bibig. Parang marshmallow. Grabe. When God gives provisions, He gives the best. Kapag nagbigay siya ng pagkain, kapag nagbigay siya ng provision, ang kanyang binibigay ay yung pinakamaganda, pinakamasarap. A bread that they have not tasted before. Isang tinapay na di pa nila natikman noon at tinapay na napakasarap. Nung nakuhaw sila, nagbigay ang Diyos ng tubig mula sa isang malaking bato. Bumulwak ang tubig. Paano nangyari yun? Mula sa isang malaking bato, lumabas ang mineral water. A very refreshing, a very delicious water. Ang Diyos lamang makakagawa noon. Alam naman natin kung ano ang
composition ng bato. Tapos nandun pa sa disyerto. Hindi naman ito isang tangke na kapag binutasan mo, bubulok ang tubig. No! Isang matigas na bato. Wala namang sisip-sipin na tubig sa lupa kasi disyerto. But God gave them water from the rock. Just to quench their thirst. God performed a miracle just to show to the people of Israel that He loves them so much. Ang siste, hindi na kontento ang mga Israelita. Nagkaroon na sila ng masarap na tinapay, meron na silang 24/7 na tubig, libre. Libre na ng tinapay, libre pang tubig. Ano pang hanapin nila? Kape. O baka naman gusto nila ng soft drinks or iced tea. Or, Kuya Jim, Kuya Jun, Coke Zero. O baka naman, Juby, naghanap sila ng Jilbis. Or gin. Or champagne. God gave them bread and drink. Water. Pero paglipas ng araw, hindi sila nakontento. Sabi nila, nakakasawa naman ito. At wala na bang ibang makain? Wala na bang ibang makain? Lagi na lang ganito. Pinagpala na nga sila, nagreklamo pa. Dito makikita natin yung discontentment ng tao. At dito natin makikita kung paanong how God was so loving and how He is so understanding. Kung paanong maunawain ng Diyos, mapagpasensyos ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Bakit? Nung nagreklamo ang mga Israelita na sawa na sila sa tinapay, nagpaulan naman ngayon ang Diyos ng mga pugo, quails. Hala, bigla na lang may mga lumilipad na pugo tapos biglang malalaglag doon sa harapan nila. O di kaya bigla na lang, may dadapo sa harapan nila, puhulihin nila, di man lang pumapalag yung mga pugo. Siguro di pa nila alam na nangingitlog ang mga yun, kahit walang nakalagay na inintay nilang mangitlog yung mga pugo. Pinaguhuli nila yung mga pugo at iniluto. Wow! Lechon pugo. Sarap nun ah. Roasted quails. And, once again, they were satisfied. Pero, paglipas ng ilang mga araw, nagreklamo ulit sila. Grabe namang mga tao to, ano? Mareklamo. Mareklamador. Binigay na nga ng Diyos ito, gusto nila ganito, pinagbigyan sila ng Diyos, gusto nila ganito. Pinagbigyan ulit sila ng Diyos, ngayon nagreklamo sila, binigay naman ng Diyos ulit ang kanilang gusto. Pero mga kapatid, eto, alalahanin natin, at times, God does something in order for us to learn a lesson. Ano yun? Habang dumadaan sila sa isang kaharian, napunta sila sa isang lugar na kung saan maraming mga ahas, snakes.
poisonous snakes, makamandag na mga ahas. Nung nandun na sila, biglang sumalakay, sumugod ang mga ahas, kagat dito, kagat doon. Marami sa kanila namatay dahil sa kamandag ng ahas. And then, while they were suffering, while they were experiencing the pain, habang nararamdaman nila yung sakit ng kagat ng ahas, naalala nila, naku, nagkasala yata tayo kay Yahweh. Moses, pwede bang manalangin ka kay Yahweh? Ipanalangin mo kami upang sa ganun ay gumaling kami. Upang sa ganun ay tumigil na ang pagsalakay ng mga ahas sa atin. And Moses prayed, and God gave him instruction to make a snake out of bronze. At sabi ni Yahweh kay Moses, ilagay mo yung bronseng ahas sa isang poste at itayo mo. At ang sino mang makakagat ng ahas at titingin doon sa bronseng ahas na yon ay gagaling. Hindi po yung bronseng ahas ang nagpagaling sa kanila. Kundi, etong sinabi ni Yahweh, look up to that bronze snake. And as you look at it, you lift up your eyes and you see heaven, and there I will heal you. Itinayo yung bronseng ahas. Pero it is not the bronze that healed them. But as they look up to that bronze snake, they see heaven and they remember that it is God who actually heals them. The lifting up of the bronze snake reminds them that they need to look up. Kailangan nilang tumingin sa taas. Kailangan nilang Diyos. For it is only He who can heal them. Our Jehovah Rapha, the God who heals. And true enough, as they look up to that bronze snake and lifted their eyes to the heavens, God healed them. Gumaling sila. Mga kapatid, tayong mga tao, madalas, hindi minsan, madalas, di tayo makontento kung anong binibigay at pinagkakalob ng Diyos sa atin. Kagaya tayo ng mga Israelita, we don't have any contentment at all. God reminds us through this Old Testament reading that we need to always be thankful and be contented with what God has given us. Secondly, we are reminded by this story from the scriptures that it is only God who can perform extraordinary things just to show us how He loves us. Third, it is only God who can answer, who can give all our needs. And this time in our story, it is only God who can cure us, who can heal us. Ang Diyos lamang ang maaring makapagpagaling sa atin. This is the background of our gospel lesson. Yung John 3:14 to 21, napasama dyan yung pinakapaborito ng marami, yung John 3:16. Ano yung John 3:16? Jesus wept? No. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Pero hindi po yun ang ating titingnan ngayon, kundi yung iba pang bahagi ng gospel reading natin na kung saan sinabi ni Jesus kay Nicodemus na just as Moses lifted up the serpent, so will the Son of Man be lifted up.
Ganon din ang anak ng tao ay maitataas at ang sino mang titingin sa kanya ay maliligtas. Jesus was referring to his crucifixion. Jesus was referring to his eventually death on the cross. Ang pinapatukuyan ni Jesus dito ay kung paanong siya'y mamamatay, ipapako sa krus at itataas, titingalain ng lahat. At ang sino mang titingala sa kanya, ang sino mang titingin sa kanya, dun sa cross, kagaya ng mga tumingin doon sa bronze snake, ay gagaling. Our text for today, friends, ang ating leksyon sa umagang ito, mga kapatid, ay inaanayahan tayo na ituon natin ang ating paningin doon sa nakapako sa krus. Focus your eyes, turn your eyes to the one who was crucified on the cross of Calvary. Turn your eyes to Jesus. Are you in need right now? Turn your eyes to Jesus. Are you troubled right now? Turn your eyes to Jesus. Do you have some problems right now? Turn your eyes to Jesus. Are you sick right now? Turn your eyes to Jesus. Look up to Jesus. He who was raised up on that cross. Siya na ipako sa krus. And I assure you, sorrows will be gone. Problems will be solved. Sickness will be healed. Pero siguro tanong nyo, di nga, pastor, bakit may mga sakit naman kami, di naman gumagaling? Sige, bakit mama mo nga, di gumaling eh? Para sa akin, God healed her. Di ba? Nakatayo siya, nakasama natin siya, naglalakad siya, tumatalon, sumasayaw siya noon. 6 months after siyang na-diagnose. And she became the source of comfort sa mga and inspiration sa mga taong nawawala na ng pag-asa kasi lagi yung sinasabi, pinagaling ako ni Jesus. Pero pastor, bakit siya namatay? Finally, God gave her the best medicine, the best cure of all. No more pains. And the best of all is, she's now with the Lord. And I'm sure of that. Kasi ni minsan hindi niya binitawan yung kanyang pagmamahal at pananampalataya kay Jesus. Even up to that last night, hanggang sa huling gabi niya, siya'y nananalangin kay Jesus. When I asked her na manalangin kami, habang ako'y nananalangin doon sa kanyang deathbed, she was saying, Amen. At nung pinuntahan na namin siya, nung sinabi na sa amin na namatay na siya, nawala na si mama, pumunta kami sa kanyang kwarto. Alam mo yung tsura niya? Nakataas yung kanyang kamay. As if raising her hand in praise and prayer. Sabi ko, wow. She has received the healing
that she had been longing for. The best gift for her right now is release from physical pain and life with Jesus forever. Friends, look up to Jesus. Look up to Jesus. The answer, the cure to all your sickness, the answer to all your needs, the answer, the cure, the best medicine of all. I would just like to repeat this song. Kinanta ko na to sa inyo noon, pero gusto kong kantahin ulit to kahit na ako'y inuubo. Jesus is the only answer to all your needs. Are you troubled right now? Jesus is the answer. Are you sick right now? Jesus is the answer. Do you have problems right now? Turn your eyes to Jesus, for He is the answer. Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, He's all I need. Everybody. Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, is all I need. Turn your eyes to Jesus. Focus your eyes to Jesus. Fix your eyes to Jesus. The cure, the answer to all our needs, to your sickness, to your troubles, to your problems, to your sorrows, to your pains. Amen. Amen. Panginoon, sa mensahe ng buhay, our Jehovah Rapha, the healer. Maraming salamat po, Pastor. Atin pong kantaan tayo ti himno ti kinadisipulo ni Jesus ti kamang ko. Sakway na day chay, let us first give our offering before God. Offering pala. Sorry. Sa baba.
us pray. Behold, Lord, our gifts, we bring them unto you. May you be pleased with our gifts. Bless this gift. May it give glory to your name. And Lord, we ask you, bless all those who gave these gifts. They've just given a part of what you have given them. And whatever amount they gave you right now, I ask you, Father, source of all blessings, return to them 100-fold. In your name, O Christ. Amen. Ni Jesus ti kamangku ngaubuk ti dungo nagayus kadatayo nalipud kalbaryo ni Jesus ijay krus inted na tiragok ingana tiyak magunod gloria ti agibus ijay krus tuy kararwak sinasarak na tiapo inayat na biyag natin patlina ni Jesus ijay krus inted na tiragok ingganat tiyak magunod gloria di agibus o Jesus alwadanak tapno niyak matinak kasanga amasipak ataken katibyan ni Jesus gloria di agibus. Ika'y namatay, O Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo. Ika'y itinaas doon sa krus ng Kalbaryo. Yung isang trahedya sa buhay mo, Panginoon, ay naging pagpapala sa amin. Yung isang kahindik-hindik na karanasan mo ay naging pagpapala sa amin. Inyong sinabi, Panginoon, na kapag kami tumingala sa iyo, kapag kami tumingin sa iyo, kapag kami mananalig sa iyo, kayo na siyang nakapako, nakabayubay sa krus.
kami gagaling. Ang aming mga suliranin ay malulutas. Ang aming mga pangangailangan ay iyong pagkakaloob. Kung kaya't sa oras na ito, Panginoon, kami titingala sa iyo. Kami lumalapit sa iyo. Kami dudulog sa iyo. Pakinggan kami, Jesus. Pagalingin kami, Jesus. Tulungan kami, O Jesus. Inyo pong lutasin ang aming mga suliranin, O Jesus. Kayo lamang siyang kasagutan sa mga ito. Wala na pong iba. Maaring, Panginoon, ang tingin ng mga tao sa amin, napakalakas, napakasaya, masayahing tao. Pero sa loob namin, sa likuran ng mga tawa at ngiti na yan, ay ang pagluha. Kayo po nakakapatid sa mga ito. Kung kaya't halik po kayo, Panginoon, pawiin ang mga luha, punasin ang mga luha, pawiin ang mga kalungkutan, pawiin ang mga sakit na nararamdaman. Nasa harap mo ngayon, Panginoon, mga anak mo, mga kapatid. Di ko man batid kung anong mga pangangailangan ng bawat isa sa kanila. Di ko man batid, Panginoon, kung anong mga suliraning pinagdadaanan nila. Di ko man batid kung ano yung mga sakit na nararamdaman nila. Subalit alam ko na kayo siya nakakaalam, nakakabatid sa mga to. And now I ask you, Lord Jesus, release these your people from the sickness that they're having right now. Release these your people from whatever things that trouble them right now. Release these your people from all the things that trouble them. And grant them peace. Grant them peace. Gawin mo rin to, Panginoon, sa lahat ng mga nasa kanilang mga upuan ngayon at sa lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan na kasama namin sa online worship. May they receive healing. May they receive answer to their prayers. May they receive your blessing. Sa iyo, O Jesus, kami lumalapit. Sa iyo, O Jesus, kami umaasa. Sa iyo, O Jesus, kami nagtitiwala. Amen at amen. Ijay krus agurayak talgedken namnamak ingganat maragpatak na gloria na biag ni Jesus ijay krus intet natin aguk ingganat diak magunod gloria di agibus. Yes, my dear friends, brothers and sisters in the Lord, are you troubled right now? Are you sick right now? Are you in pain right now? Turn your eyes to Jesus. Focus your eyes to Jesus. And I assure you, He, the cure, He, the only answer to all our needs, our longings, will be with you, telling you, behold, I give you peace. Behold, I heal you. I'll heal you. Behold,
I am with you. Go then. And as you go, let us receive the blessing from God, the Father, the Son, and the Spirit. Ti bendisyon ti Diyos eterna ken ka, para purna eterna familiam. Ti masakbayan, tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon eterna. Itad na tunggal lumay ka, itad na tunggal mapan ka, mabigmig kumati puso, bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Diyos eterna anak mo, para mo na eterna apo. Masakbayan, tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos kanan eterna. Tinakantama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen.